Pero kailangan muna natin ibalik po natin ang ating time after time. Hukirang papasok! Yolo, ba't mo na naman ako tinatawag? Ikwento mo sa amin kung ano ba ang nangyari sa nakaraang ombudsman. Anong malay ko dyan? Mag-research ka na lang, hang. Pagaling mo si BBM, no joke. Okay, ito na po. Dahil tamad si Uki Rampa, time space warp. Ngayon din! Wala. Lobat. Ito na nga po. Ibabalik ko lang po kayo sa nakaraan kung saan ang Ombudsman Martires ay talagang martir. Ngayon ko lang po nalaman, kaya parang Martires. Martir sa mga Duterte. Diba? Kaya pala Martires, martir siya sa mga hayop na Duterte. Eto na po, nung mga nakaraan po, nag-request po ang PCIJ. The PCIJ have requested for the silence of the Duterte family and immediately declined. Okay. PCIJ request for Duterte Sal and runs into dead end. Again. And when you say dead end, it means there's no more to pursue. Okay, the PCIJ, Philippine Investigative Journalism, requested for the SAL-N, but it seems like that Martires declined every request for the SAL-N of the demonic family. We are living demonic family, demonic family, demonic family. Ang tatay ay kriminal, madalas siyang namimingger. Ang prinsesa ay baliw naman, nagbabantang kamatayan. Let's go! We are living demonic family, demonic family, demonic family. We are living demonic family. Hi friends and not friends and not friends. Okay, ayan nga po. Kasi po, makademonyo ang pamilya at inutusan niya na maging demonyo rin po si Martires. Ombudsman Martires unyielding to call for release of Duterte Sal-N. Saan ka po makakakita ng pusang inang yan? Mapapamura ko po talaga eh. Diba? Mapapamura ka na lang po. Let us all remember that the government must be transparent at all times. Okay? Let us remember that the government must be transparent at all times. That the government must be truthful at all times. That the government must show to the every Filipino people imploring the aid of the Almighty God anything that the people needed, because the government is embodied by the people. If there's no people, there's no government. I always say this: the blood
that flows to the government is the Filipino people imploring the Almighty God. Laway, saliva. Pagayin mo si BBM. No joke. Okay, magtagalog tayo. Hindi naiintindihan yung ano natin, international language. Saan ka po makakita ng kahayupan ng ombudsman? Di ba? Hindi po niya pinapayagan makita daw po ang sal-end ng mga Duterte. Kumbaga meron pong special family, demonic family. Basta mga Duterte, walang sal-end. Kumbaga, may sarili silang mundo. May sarili silang konstitusyon. May sarili silang sovereignty. Kita mo kaayupan niya ni Martires? Kita mo kaayupan ni Martires? Yan po ang pinag-utos ni Martires. Ngayon po, hindi na pa pwede yan. It's no more allowable. Hindi na po papayagan yan ng ating bagong kapitapitagang kagalang-galangan Ombudsman Remulla. Marami nga po nagsasabi hindi siya karapat-dapat. Putik naman, tignan mo naman. Sa Blue Ribbon Committee, abogado na nga ang namuno. Ano nangyari? Naging script, naging pelikula. Minsan po kasi, wala na po sa natapos yan. Wala na po sa pagiging abogado yan. Nasa prinsipyo at dangal na lang po ng iisang tao yan. Diba? Kung abogado ka naman, pero peki ka naman, buhok mo pa lang peki na. Diba? Anong mangyayari? Wala rin po. Peluka, peluka, ang buhok niya ay peluka. Inangat ko walang makita, kalbo pala ito. Hindi siya makalakad kapag hindi suot ito. Kasi naman naiya, hinahanap niyang piluka. Di mapakali pag di niya kasama. Ang buhok niya kasi nawala na. Yung anak niya, yun din ang minana. Ang buhok nila ay piluka. Wala na po sa natapos minsan yan. Diba? Wala po sa natapos. Nasa prinsipyo, dignidad, dangal, pagmamahal mo sa ating sariling bayan. Ang mamatay ng dahil sa'yo. Diba? Pero yung dating presidente, anong ginawa? Ang mamatay na kayo. Detonate! Diba, totoo naman, ang motibo ng ating pambansang awit ang mamatay ng dahil sa'yo. Yan po ang nararamdaman natin. Yan po ang ginagawa ng gobyerno na to. Pero nung nakaraang gobyerno, anong ginawa po ng mga Duterte? Ang mamatay na kayo.
30,000, 50,000 na mga kababayan natin ang nalagas. Tapos poprotektahan ni Martires ang kanilang salin. What in the world? Remulla signals end to strict SALN rules. Dito na po nagtatapos ang malungkot na buhay ng mga Duterte. It's now or never. We can see it now. The SALN they used to hide. Remulla will pursue the Duterte SALN will coming true. Ano sabi ni Remulla? Nag-signal po si Remulla na kailangan ilabas ang iyong lawit. Roborat, ilabas mo ang iyong lawit. Diba? Ayan na po ang sinasabi natin na kailangan po, sabi ni Remulla, all is transparent. I am not a representative of Bongbong Marcos. I will pursue this ombudsman job, this ombudsman responsibility to the Filipino people. All is fair. Yan po ang dapat. Wala pong nakabakod na hindi mo pwedeng kunin ang SALN. Dati po kay Martires, nakabakod po ang mga Duterte. Hindi mo pwedeng makita ang SALN. Special family. Diba? Kaya nagdedelikado po. Kaya po nagdedelikado ang mga Duterte. Hindi po natin ninanais to. Pero nasa konstitusyon naman po ito. It's on the Constitution. Diba? All of the government employees must submit their statement of asset and liabilities and net worth. It's on the Constitution, Your Honor, Mr. Chair. Okay? It's on the Constitution that you are obligated to pass your SALN. I think it's monthly. Okay? But in the past administration, Your Honor, Mr. Chair, they have ruined the Constitution. Not once, not twice, but many times. What the fuck? Diba? Nasa konstitusyon naman yon. Bakit hindi nyo sinusunod? Required yun ng konstitusyon. Ipakita nyo ang assets. Sana yun? SALN nyo. Diba? Statements of assets, liabilities, and network. Nasa konstitusyon yun. Pero binali po yun ng nakaraang administrasyon. Ngayon, babalik na naman tayo. Hindi po tayo babalik. Kumbaga, hindi tayo babalik dahil babalik tayo dahil po illegal ang ginawa nila ngayon. Ngayon po babalik tayo, sabi ni Remulla, sa legal na paraan na nakasang-ayon sa konstitusyon, na nakasulat, nakalimbag sa konstitusyon, na every government official, bawat government official, required kayo na ipakita ang inyong SALN. It's not new, Your Honor, Mr. Chair. Hindi po ito bago. Hindi po ito katang-isip. Required po talaga. Obligado. Obligated. Every government official. Because yan po ang kailangan ng taong bayan eh. Paano natin mamomonitor ang pera natin? Paano natin mamomonitor ang pinapasweldo natin mga dimuho? Okay? Saka makakita, nagkaroon tayo ng administrasyon na pwede silang magtago kung ang gusto nila. Ano sila? Diba?
Pero ngayon, tapos na po ang mga liligayang araw. Tapos na po ang mga kademonyoan. Tapos na po ang pinggiran. Diba? Pero ito po ang sasabihin ko sa inyo. Ito po. Ito. Ganito po ang gusto. Ayan, ito. Speaker Sal and filed. Open for review. Unlike those of the Duterte. Diba? Ganyan po. Hindi ko po inaano si speaker. Inumpara ko lang po si speaker kasi nga po, yan po ang binabato ng mga Duterte. Kung ganun pala, hamunan na lang. Ilabas ni Sara ang salin niya, nilabas na ni speaker ang salin niya. Para magkaanuhan talaga. Hindi yung mambabato ka, tapos ikaw, demonyong pamilya mo. Diba? Bato ka lang bato, yung pala, mula lahat ng lahi nyo, demonyo. Si Sara, bato ng bato kay speaker, magnanakaw. Si speaker naman, nagpapa-open, pina-open yung bycam, live streaming, pina-open yung salin niya. Kayo, ano ba nagawa nyo? Wala kayong nagawa. Hindi po editing dyan, kitang-kita nyo sa Inquirer. At alam nyo naman to, inopen na ni speaker para wala nang masabi. At syempre, may pera yan si speaker, Romualdez yan eh. In-explain ko nga sa inyo, ang mga lahi nila ay mga donya. Diba? Tayo, alipin. What the fuck? Diba? Mga lahi nila, mga Doña Josepa, diba? Tayo, wala. Maglulupa. Ba't di nyo tignan niya yun? Mga DDS, tignan nyo yung sala ni speaker. Open to the public na. Binigay na ni speaker. Si Sara, ang tanong namin, balik sa inyo. Ang balik namin sa inyo, pwede ba namin makita yung sala ni Sara? Diba? Sige nga. Mga DDS dyan, mga kupal, ilabas nyo ngayon ang salin ni Sara. Sige nga, magagawa nyo. Ang presidente maglalabas ng salin. Ngayon, ilabas nyo ang salin ni Sara. Kaya nyo ba? Hindi nyo kakayanin kasi nga, nuknukan na magnanakaw yan. Nuknukan na magnanakaw si Sara Duterte. Di ba? Ang pinagliya tayo mga yan sa pagnanakaw eh. Di ba? Ang iba ang magli yung mga ano yan eh. May pinagli sa magnanakaw, pinagli sa mamamatay tao. Yan po ang inaano natin. Ngayon po, unang upo pa lang po ni Remulla, kumilos na po. Eto po, i-ano nyo po, Eto na po, nag-iiyakan sila dito. Ayan na po, Head ng security ni BP Sara Duterte, bigla ang tinanggal. Naglabas ng opisyal na pahayag ang OBP matapos matanggal sa pwesto si La Chica, ang matagal ng hepe ng security detail ni Vice Presidente Sara Duterte. Bakit ba tinanggal si La Chica? Huwag niyo pong kalimutan. Si La Chica po ang sabi ni Gina Acosta. Siya po ang humawak ng confidential funds na 125 million. Anong sabi ni Gina Acosta? Pagka-withdraw ko po ng land bank, binigay ko po, sabi ni Mami Sara, kay La Chica. At si La Chica po, kinuha yung pera. Ibig mo sabihin, kita nyo po, wala pa pong proyekto, binigay na ng buo ni La Chica, ni Acosta, Gina, ang pera kay La Chica. Anong sabi? Anong binigay sa'yo? Ang binigay lang po sa akin, tapos na po. Tapos na mga
intel na ano nila, tapos na ang binigay. Kaya sangkot to sila chika. Dapat ba siyang matanggal? Matagal na po dapat matanggal. Kakaupo pa lang ni Remulla, 1 point. Addictus Rex. Diba? 1 point agad. Kakaupo pa lang ni Remulla, 1 point agad. At saka nakakapagtaka po, ang mga dilaw po, suportado ang Remulla Ombudsman. Nakamakakita ng ganyan. Kasi nga po, yan po si Remulla, talagang inapi. Ayaw, halata naman lahat sila ginawa ng paraan para hindi po makaupo si Remulla. Dahil pag nakaupo po si Remulla, talagang makikita natin ang batas maipapataw sa dapat ipataw. Hindi lang sa mga Duterte. 'Di ba? Hindi lang sa mga Duterte. Para sa lahat. Kasi po lagi ako nanonood sa executive session ni Remulla. Alam niyo po, gustong-gusto na talaga ni Remulla na magkaroon ng CONCON, ng constitutional change. Ayan po ang gusto niya. Kaya medyo nagugustuhan ko rin po to si Boying Remulla. Kasi kailangan talaga natin ng CONCON 'di ba? Kailangan tayo ng CONCON. At saka naniniwala siya na dapat sa gobyerno po walang tinatago. Walang tinatago. O yan, nasample lang kagad sila chika. Sample kagad Ano ba dapat gawin ni Remulla? Ayon kay kinasuhang Jesus Falsis. Ito po Ombudsman Boying priority should be to restore the constitutional rule on disclosure of SALN. Yan po kasi yan Yan po ang nawala sa atin noon. Yung disclosure ng SALN. Nagkaroon po tayo ng isang presidente, ng isang pamilyang demonyo na hindi po naniniwala sa salitang katapatan. Diba? Na hindi po naniniwala sa salitang pagkamakabayan. Hindi po makabayan si Digong. Hindi po makabayan. Kahit anong ninyo mga DDS, si Digong ay dumidila ng betlog hanggang kuyukot ni Xi Jinping. Ito, papakita ko sa inyo para yung mga DDS, sabihin, puro ka daldal. Panoorin nyo to. Ito Kitang-kita niyo po si Digong dyan, kamiting niya po ang Pogo Boss at mga Chinese na sindikato. Yan ba yung makabayan? Yan po ba ang makabayan? Kamiting mo ang mga Pogo Boss noon. Ayan po kitang-kita nyo, nagpupunas parang hayop. Yan po ba ang makabayan? Nakipag-meeting sa boss at mga Chinese na sindikato noon? Kitang-kita nyo po yan. Mahirap na itanggi yan. Kitang-kita nyo po yan. Ayan gumagalaw pa siya dyan, hindi pa siya kumakain ng tae. What the fuck? Hayop pusang inan to. Tapos sasabihin ng mga DDS, makabayan to, nagmahal sa bayan. Putik, wala nga nangyari sa atin. Tapos protektado pa ang SALN. Bakit pinoproteksyon na yung SALN? Kasi nga, wala na, naibenta na tayo sa China Yan ba yung makabayan, Ayan mga Chinese boss, Ayan, Pogo Boss, Chinese Syndicate. Ayan. Wala pong pinagkaiba yan kay Pulong.
Hanggang ngayon sa Davao, sino barkada ni Pulong nung nabunyag yung bugaw niya? Mga Chinese din. Tapos gusto niyo pa maging presidente si Sara Duterte? Ha? Oh. Oh. Ayan oh. Oh, paano nyo papaliwanag yan? Video yan, di yan AI. Putik, tignan nyo yung mata. Traidor ang pusang inang yan eh. Oh, meeting sa Pogo, boss, at Chinese sindikato. Putik. Oh. Number 2. Ito na po ang masaklap. Ito na po ang masaklap. Ang dapat gawin ni Ombudsman Remulla, Conchita dismissal reissue order against Joel Villanueva. Patay ka na, Joel. Diba? Nakaraan po, sinabi ni Ma'am Conchita Carpio Morales, nagulat siya dahil, again, Joel Villanueva, sangkot ka na naman. Diba? Sangkot ka na naman, Joel Villanueva. Ngayon, kailangan trabahuin ng ating ombudsman ang reissue dahil pinagtakpan po ng mga Duterte senador, sinalo si Joel Villanueva noon. Hindi po in-issue ang dismissal. Sinalo ng mga Duterte si Joel Villanueva. Ngayon, Ombudsman Remulla, i-reissue mo ang investigasyon at resulta ng Conchita Carpio dismissal against Joel Villanueva. Kasi totoo lang po, tanggal na po dapat yan. Tanggal na po dapat, hinarang siya. Tandaan nyo po, pag inisyuhan ka ng ombudsman, wala kang magagawa. Kaso hinarang po ang issuance kay Joel Villanueva. Kailangan po bilang transparency, si Joel po tanggalin sa Senado ngayon. Tanggalin po yan, magnanakaw na yan. Pagayin mo si BBM. No joke. At sa mga hindi nagla-like, tanggalan na ng kamay to, sabi ni Mamo Lalaine. What the fuck? Mag-like kayo! Puro kayo nakatulala. Ang galit si Mamo Lalaine eh. Mag-like kayo! Yan, gumalaw oh. Ang hirap talaga ng mga subscriber na to. Parang remote control. Daldal ka ng daldal dito, sila nakanganga. Gumalaw oh. Oh, gumalaw ang baso. Oh, kita mo na dagdagan ng 300. Anak ng butete oh. Putik, libre lang yan. Putik. Hindi, pagpunta sa night, chismisan agad eh. Chismis agad din noon eh. Hello? Chismis ka agad eh. Dapat talaga yan, mga Duterte na yan. Bago ka mag-comment, mag-like ka muna. Chismis ka agad din noon eh. Anak ng butete eh. Bago kami mapag-chismisan, entrance pa yan eh, mag-like ka muna. Chismis ka agad eh. Hello, kamusta kayo? Hello. Chismisan ka agad. Oo nga eh, grabe nga eh. Wetek talaga. Diba? Pangatlo, investigate bank accounts of Duterte. Yan po ang pinakakaabangan natin. That's all we're waiting for. What are we waiting for? Love it like you do. Love it like you
Di ba? Yan ang hinihintay natin. This is the end of the DDS, okay? Maalala natin ang mga DDS ay parang isang tutuloy na lang na namuong luga. Uy, DDS to ah. Nakakamiss ah. Uy, nakakamiss din ng mga DDS ah. Di ba? Doon na lang po maalala ang mga DDS. Kasi po, wala na eh. Wala pong magandang legasiya ang naiwang kay Digong. Yan po ang mabubura lahat. Nabura na nga yung Pogo eh. Oh, yun, hindi maipagtanggol ng mga DDS sa atin yun. Diba? Kailangan pag presidente ka, pinagtatanggol mo yung legasiya. Diba? From ground zero, from build up, from implementation. Kailangan pinagtatanggol mo yun. Oh, nung wala, Pogo. Oh, ba't tayo nyo ipagtanggol? Oh. Si Belly Kang, ingay ng bunganga, ba't di mo pinagtanggol yan nun? Tanga. Yan ang mahirap eh. Oh, samantalang tayo, pagtapos si Bongbong Marcos, samut-sari ang pagtatanggol natin. Oh, flood control. Oh, may iwan ni Pangulo. Ang dami may iwan ni Pangulo ng mga proyekto na sinasabi nilang wala. Kasi nga, may luga sila sa mata. Si Digong, anong pinagginawa? Oh, anong ginawa ni Digong? Wala. Oh, anong ginawa? Wala. Pogo, wala. Sa China, wala. Dinilaan yung betlog. Oh, anong ginawa? Wala. Yung 10 taon na lisensya para makinabang yung Chinese, pinagmamalaki nyo? Huwag nyo kami niloloko. 10 taong passport para makinabang yung Chinese? Huwag nyo kami niloloko. Ginawa nilang 10 taon yung lisensya, 10 taon yung passport para makinabang yung Chinese dahil ginagawa nilang Pilipino sa Davao. Loko-loko! Talaga. Quốc gia, Chủ席Xi Jinping. Ilan oras sa trabaho, kapiraso ang sweldo. Habang sila nag-aantay ng porsyento, kami ang nakukuba, hirap at nagdurusa. Iluluhon nyo lang pala aming mga pera. Galit at puot, hindi ito matatapos. Hindi kami titigil, boses man ay maubos. Kinamkamyo lahat ang aming pinaghirapan. Kayo ang salarin sa luha ng bayan. Galit at puot, hindi ito matatapos. Hindi kami titigil, boses man ay maubos. Kinamkamyo lahat ang aming pinaghirapan. Kayo ang salarin sa luha ng bayan. Sa kislap ng salapi nagbago ang mga anyo. Itim ang kulay na dumadaloy sa inyong dugo. Malansang katauhan, hindi nyo na matatakpan.
ang kami nyo lahat.